So, another video mga par na i-share ko sa inyo. It's about fire alarm system. May mga video na ako na ginawa nito, pero ngayon lang nagka-trouble sa akin dito yung system ng Minerva. So, yung kalimitan na lumabas yung loop OC fault. Dito naman sa akin is yung loop A. So, yun yung troubleshooting na ginawa ko. So, ito naman so far yung ginawa ko mga par. At tiningnan ko lahat galing sa main panel mismo sa Minerva. And then doon sa repeater tiningnan ko rin. So, okay naman siya. Tapos, pinaghigpitan ko lahat ng connection. Yung mga resistor, pinalitan ko din. Kung may same na resistor, pinalitan ko na lang sa loob mismo. And then, yun nga yung kita nyo dito sa monitor, may mga device power up, no response, mga ganyan. Sa cause yan ng yung loop mismo, nagloko yan pag mga ganyan par. So dito okay naman yung motherboard nya so far. And then buti lang dito sa akin para may kasi ako may complete yung namin, yung diagram manual mayroon kami galing sa C-Ergon dito para. Kasi dati yung Minerva is under ito, Saracom. So tos yung valid yung Minerva dito is hindi na siya Saracom. C-Ergon yung gumawa ng automation dito para kaya kompleto yung nila binigay na manual. Tapos dito nga kung makita nyo zone 00A tapos loop OC fault na. So, yan yung tiningnan ko na troubleshoot. Ngayon, July 15 to nag-start. Tapos, July 28, nakaraan lang na okay na siya. Kasi nga yung pag mag-loop point counters ako, yung isang sensor hindi mabasa. And then, pag i-scan ko, yung isang sensor kulang talaga. Yun nga, yung right side is 11 lang. Dapat 12 siya. Then the left side is 33. So dapat 45 talaga yung may configure niya. So ganyan. 33 sa left side and then right side must be 12 talaga. So yan is 11 lang yung nakita mo. Yung 40, kung i-post mo to yung video na to, yung 49 hindi niya nabasa. Yun yung hanapin ko, yun yung i-troubleshoot ko para kung anong nangyari dyan. Yan yung 49 na sensor. So ganyan mag-trace ng mga par. Yung sa loop point counters, ganyan mag-trace ng halimbawa yung OC fault. Balik-balik to minsan ng alarm na fault. So yan yung makita mo kung sensor na na-configure siya o hindi. So, ganyan, yung right, nag-start na sa 50. Yung 49 is wala talaga. Which is dapat mayroon. Kaya yung na-configure niya is 45 lahat. But, ang sa right is 11 lang. So, minsan, para pabago-bago yung ganyan. So, ibig sabihin yung system talaga is hindi maganda. So, yung A49 na smoke detector is nasa upper deck. So, starboard side. So, mabilis lang din siya matrace. So, ito yung tingnan ko. So, yung gagawin ko dito is linisan ko yung sensor, yung mga contacts niya kung anong nangyari. Tapos, kunan ko rin ng voltage. I-measure ko yung voltage. Must be, ang voltage is 37 volts DC. So, ito yung nakita ko para yung mga contacts niya is medyo rusty na. So, ibig sabihin yung maybe isa itong dahilan kung bakit hindi mabasa ng maayos ng sa computer, sa system ng Minerva. And then, kinuhan ko din siya ng voltage. So, mayroon naman 37 volts. So, okay ito. So, yung ginawa ko is nilinisan ko lang yung sensor lahat. So, yung nakaraan mga video ko, mayroon na rin akong ginawa nito kung paano maglinis ng sensor. So,
So yung mga IR, yung lens, lahat linisan, yung contact, yung pinakaano niya, sensor, yung sa gitna, punasan, tanggalan ng mga dust. So yun lang yung ginawa ko dito. And then yung contact mismo, sa likod, sa may base, yung rusty na nakita nyo kanina, so nilinis ko rin. Tapos yung lens dito nga, para makabasa siya ng maayos. Tapos low point counters uli. So yun lang pa laging ginagawa ko dito, para kung halimbawa okay na yung connection ng loop sa loop A, kasi pag ganyan lalabas naman kung hindi siya na-configure ng maayos, hindi dapat pass. So ganyan minsan nag 45 na naman yung right side, so ibig sabihin mali pa rin yan, par. So sobra kung i-add mo siya 45 plus 13, so sobra siya sa sensor, di ba? So dapat yung configuration is 45 lang talaga. So minsan lalabas naman siya yung 49 na sensor nabasa naman, and then minsan hindi. So may problema talaga dito sa system na to, sa loop na ito. So yung 49, and then lahat tiningnan ko dito, par, yung mga sa loop A is yung mga line isolator module. Tiningnan ko from bridge hanggang sa steering, kasi hanggang steering yung sakop ng loop A. So inisa-isa ko talaga. Yun yung pag troubleshooting dito, para hindi kaagad na ito lang yung sira, dito lang ako mag-stick. Hindi ganyan. Kasi yung Minerva na system is different from yung mga dating mga fire alarm system na siya, pag halimbawa yung isang sensor na sira, palitan mo, okay kaagad. Sa Minerva hindi iba yung sistema nila. So yan, maraming fault na lalabas, fault no response, and then configure, iba-iba yung fault na lalabas, par. So pag ganito naman, wag lang lang, just focus lang sa troubleshooting mo. Basta yung importante diyan is siya, walang fault na lalabas sa yung nakailaw. Kahit na naka-fault o si fault, minsan yung fault na ilaw is mawala din yun. So makalusot ka din dyan So yan, 49 may fault. So ibig sabihin may talaga dito sa sensor na to. Pag mo siya, i-check mo siya. And then nagpalit din ako dito na yung base mismo, kasi nakita ko talaga is hindi siya maganda yung connection niya. And then yung mga contacts niya, nilinisan ko lahat. So yun yung troubleshooting na ginawa. Yun minsan nag-configure and identify. So ibig sabihin yun minsan yan C yan siya, par, hindi yan siya O. Tapos hindi siya mabasa. So 33 and then 11, so ibig sabihin hindi talaga siya configure pag ganyan. So kulang yung isang sensor, kaya hindi mabuo yung loop niya sa loop A. So kaya magreklamo yung computer, bakit wala ganyan. Yan yung ibig sabihin niyang loop o fault. Open yung isang sensor mo. So yan, nagpalit ako ng base, and then binalik ko lang siya para bago na yung sa contact niya, kasi nga medyo rusty siya. And then pagka configure ko naman uli, so ganun pa rin siya. So dito okay na, naglinis na ako ng sensor, pinalitan ko na ng base, so okay na yan yung sensor na yan. So hinanap ko yung naman, yung next na connection niya galing sa 49 na sensor. So direkta siya sa sa line isolator. So yan, may mga fault. So minsan lalabas, minsan hindi, ganyan, bago siya. And then minsan i-restart ko na naman. So yan, device power up. So iba-iba yung naging labas ng tapos loop o fault, iba-iba yung naging fault niya. And then chinik ko lahat na
Yung line isolator, every zone, may line isolator siya na nakakabit. So, tiningnan ko kung may mga EOL. So, ibig sabihin yun, so, end of line, yung resistor niya, kung may mga resistor. So, yan dito, nabasa naman yung 49 na sensor. 0% dirt na. So, okay na yan siya. And then, yung line isolator module, tiningnan ko lahat. Pinaghigpitan ko yung mga connection. Kasi nga, baka isa yun sa dahilan. Kasi galing sa sensor na 49, yung last na sensor na yan, pumunta na sa line isolator module. So, doon siya. Yan minsan, naging 45. So, 17 plus 45, sobra-sobra na sa loop A, di ba? Which is, hindi, yung na-configure niya is 45 lang. So, may mali pa rin dito sa loop A. So, kailangan i-troubleshoot ko pa. Hindi pa siya ganun ka perfect. Tapos, yung right connection niya is nag-umpisa na sa 25 ang R. Tapos, L is nasa 24. So, dito binaklas ko yung mga yung mga line isolator module sa every zone. Lahat para matrace ko yung mga connection nila. So, marami siya galing sa bridge. Tapos, every dick mayroong isolator module, and then sa galley. So, napaloob lang to sa sa mga cable trunk. So, dyan lang siya. Tingnan nyo ulit. Tingnan nyo kung may mga isolator module kayo makikita dyan. Basta ganito, Minerva, mayroon yan siya. Tapos, no fault. I-view ko naman, wala namang fault. And then, i-accept ko, ma-accept naman siya, mawala na naman. So, ganyan yung troubleshooting na ginawa ko para so far. So, dito sana may makuha kayo na idea kasi may mga post din dito sa group natin na ganito yung sistema. So, same lang tayo ng problem. So, sana may makuha kayo na idea. So, dito nag-restart na rin ako. Then, bago ko binalik sa power on, yan, tiningnan ko dito yung yung mga isolator module. Ito yan line isolator module. LIM 800. So, pinahigpitan ko lahat. Tapos, kinuhaanan ko na voltage. Nag-measure ako ng mga voltage dito. Kung may open siya. So, may address din to addressable din to. Hindi to siya plug and play. So, dito sa steering ito. So, almost muntik na itong malaglag. Kaya may mga lang. Nilagyan na lang ng ng Devcon. So, lahat minisure ko isa-isa. So, yan mag-troubleshooting kasi mahirap kung tayo shortcut. Kung kailangan nating step by step talaga yung troubleshooting. Lalo na sa mga baguhan dyan, sana may makuha kayo na idea dito sa Minerva TT2000. So, dapat ganito, 37 volts. As per C-Ergon, ito yung nila. Sa automation, ito yung advice nila. 37 volts DC dapat yung makuha mo. So, dito ako sa galley. So, inisa-isa ko rin. So, at least may mga tag pa rin siya kahit luma na yung barko namin. Matrace ko pa rin siya. Sa ibang barko siguro, tinanggal na, dapat hindi tanggalin kasi pag mag-troubleshooting tayo, mahirap pag mga walang ganyan. So, dito sa every dick, may nakita din. C-dick, B-dick, E-dick. Isa-isa ko to. And then, kinuha ng voltages. So, ganyan lang And then, bago ako nag-restart, bago nag-switch on. Kasi nga, restart ko siya buo talaga. So, July 28 ko ito na okay. Na okay na yung namin. Fire alarm system dito. So, yun lang yung ginawa ko. Wala nang ibang ginawa Tapos, yun nga. Yung pag-troubleshooting talaga is
hindi rekta tayo isa-isa. So pag halimbawa magpalit ka ng sensor para dito sa Minerva, kung wala ka mang yung programming tool niya, pwede ka pa rin makapagpalit ng sensor ng walang programming tool. May default to sila na yung 255 yata yun, kung hindi ako nagkamali. Default settings yun ng yung sensor para magpalit ka. So nakapagpalit na rin ako dito sa ibang barko, parehas naman Minerva. Nakapagpalit na rin ako ng mga sensor na wala akong gamit na programming tool, kasi wala nga silang programming tool doon sa barko na yan. Pero dito mayroon, pero expired na rin. Kailangan dyan ng password galing sa mismo yung technician. So dito okay na siya, nagpass na yung pasado na daw yung ginawa ko ng troubleshooting. So 45 na siya lahat. So dapat ganyan yung lalabas. Pag i-details mo, lahat is 0 or O siya. So yan yung okay. And then pag i-scan mo dapat dapat asterisk siya lahat. Pag maka-scan yan, yung ganyan yung lalabas. So yung kung nakita nyo July 28 yan na okay na. Okay na yung fire alarm namin. So dapat ganyan yung labas, hindi L or hindi R. Dapat asterisk. Tapos walang fault. So yan lang so far sa Minerva. Loop OC fault. Minsan pabalik-balik talaga to. Kaya wag nating sukuan yung mga problema na ganyan. So sana may makuha kayo na idea dito sa ginawa kong troubleshooting about fire alarm system. Minerva T2000. So lalo na may mga nagtanong din sa akin paano. Minsan hindi ako makapagsagot. So pasensya na. So thank you ulit sa panonood mga par.